So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, ito na nga. Nagsalita na nga po itong pinakamagaling at pinakamahusay nating senador. Hindi si Robin Padilla ha, si Bato de la Rosa. So, ang sabi nga po ni Bato de la Rosa, no, na kung sakali daw po na darating ang panahon na siya daw po ay huhulihin or aarestuhin ng ICC or ng Interpol, hindi daw po siya magpapahuli. Okay. So, ano gagawin mo? Dalawa lang yan, Bato. Dalawa lang yan. Magtatago ka or manlalaban ka. So well, para sa akin ha, mas maganda manlaban ka na lang para maganon ka na rin. Hindi kasi ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Para maramdaman din naman ng pamilya mo kung anong pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Tulad ng mga nangyari nung panahon po ng tukhang. Ilan ang namatay nung panahon ng tukhang? 30,000. At marami po diyan is mga breadwinner. Oh, ikaw breadwinner ka rin hanggang ngayon malamang. O ano kayang pakiramdam ng pamilya mo 'no, na ikaw mismo is mabiktima ng EGK kasi nanlaban ka. 'Di ba? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, gano'n dapat. Oh, at ang kapal-kapal ng mukha ni Bato dito sa interview po na 'to 'no, kasi po jina-justify niya po yung mali-maling narrative. O so pakita natin 'to, so ito, ito yung ano, pinost niya pa talaga ito, eh, 'no, proud pa talaga siya 'no. Ito yung mga bagay na hindi mo na nga dapat ginawa, naging proud ka pa. So sabi ni Bato dito Interpol is not under the command of the ICC. Interpol exists for its member police agencies dahil ang ating PNP ay nagbabayad ng mandatory regular dues diyan sa Interpol. Na yan at yan ay nirerespeto ng Interpol kung ano ang stand natin sa isang particular na issue. Okay. So sabi nga po ni Bato de la Rosa, 'di ba? Ang Interpol daw po ay ang miyembro pala nito is PNP. So ano pinapalabas mo dito, 'di ba? PNP lang yung miyembro, hindi yung buong Pilipinas. Eh mga kababayan, yung PNP po under po ng DILG pagkakaalam ko 'no, tama ba? Hindi, ang PNP po is under ng executive branch. Ito po ay nasa chain of command ng presidente. Oh, anong sinasabi mo diyan? Ay, ang hirap sa iyo eh. O ngayon mga kababayan ito. Actually wait. Punta na tayo sa video. So ito yung interview ni Bato de la Rosa no sa DWIZ. So reaksyonan po natin yung mali-maling narrative ni Bato dito kasi baka may maniwala. Eh well, especially pag mga DDS naman maniniwala naman talaga 'tong mga 'to eh. Kasi mga walang sariling isip 'yan ba? Walang utak yung mga 'yun. So ito, panoorin natin 'to. Assuming merong order na o request na kayo ipa-aresto. Papayag ba kayo? Magpapa-aresto ba kayo? No, because they don't have jurisdiction over us. Very clear yan. Very clear. Ayan so sabi ni Bato. Ito yung sinabi ko kanina eh, di ba? Kapag kayo ay uhulihin ng Interpol, papahuli ba kayo? Sabi niya hindi. So ang reason niya, very clear. Wala daw jurisdiction ng ICC or yung ICC sa Pilipinas. So ayun ang reason mo. Ang tanong dito, anong gagawin mo? 'Di ba? Yung reason ni Bato, hindi siya papahuli kasi po wala daw pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Okay. Ayun ang reason. Pero anong gagawin mo? 'Di ba? Sabi ko nga kanina, dalawa lang 'yan eh. Oh, magtatago ka, malamang sa China, 'di ba? Or manlaban ka. Total dati ka naman pulis, di manlaban ka na lang. Oh, 'di ba? Para maramdaman mo rin yung mga kung ano yung naramdaman ng biktima ng tukhang. Baka nang ina ka, no? Sige. After na nag-take effect yung ating withdrawal, 1 year ang grace period at pagpasa natin sa ating withdrawal, 1 year nag-take effect. At yung permission to conduct investigation ng prosecutor from the court ay ginawa nila after 2 years na, mahigit 2 years na ginawa nila. So, ang dissenting opinion nga ng dalawang membro ng appeals chamber ng ICC ay napaka-strong. Tinalo lang tayo dahil 3 ang bumoto ng sumuporta, 2 ang nag-dissent. Oo nga, 'di ba? 'Di ba nag-appeal kayo nung 2021, talo kayo? Oh.
O so by decision of ICC, palpak yung sinasabi mo. 'Di ba? Kasi mga kababayan, no, kung sinasabi ninyong walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, bakit sumagot kayo sa korte? Mga kababayan, 2021 mga ka-Streetwise, 'di ba nagkaroon po ng desisyon. Natuloy po ang investigasyon sa Pilipinas. Sino abogado ng mga Duterte noon? Si Minardo Guevara, yung Solgen ngayon. Oh. So ang point ko dito, kung wala palang jurisdiction ng ICC noon, bakit kayo sumasagot dun sa kaso? O di ba talo nga kayo doon? Nung gusto ninyong ipatigil yung yung investigasyon? Labo din nito eh. Pero kung tingnan mo yung very strong yung kanyang dissenting opinion na yung pag-file ng leave of absence no ng prosecutor before the court, before the ICC na mag-conduct siya ng investigation ay ginawa 2 years after at wala na silang jurisdiction dahil yun dapat ang mag-trigger na jurisdiction ng court ng ICC. Yun ang mag-trigger ng jurisdiction, yung pag-file. Pero sinabi dito sa Article 127 ng Ayan na, sinabi mo yan ha, Article 127 na, sige. na kung ito'y na-trigger na hindi pa nag-effect yung withdrawal natin, then okay, tuloy, kukonsider yan ng ICC. Pero kung after nag-effect yung ating withdrawal, then wala na jurisdiction ang... Saan mo nabasa yun? Sinungaling ka talaga. Ayan ang pinaka-ayoko sa inyo, sinungaling kayo eh. So ngayon, ang sinasabi ngayon, di ba to, base daw po sa Article 127 ng ICC, pasok na daw. Pasok na daw. Kasi lumagpas na raw tayo ng 2 years bago nag-imbestiga. O so ngayon, basahin natin ba to? Walang hiya ka talaga, no? Sinungaling ka talaga. So ngayon, basahin natin na Article 127 ng ICC. Saan mo makikita na merong pasok dyan? O ito o. Yan o. O yan. Wait. Lakihan natin Lakihan natin. Sinungaling tong si Bato. Yan o. Article 127, wala nang iba. Kasi pag binaba natin yan, 128 na. O, 128 na, di ba? O, ito 127. O, sabi dito, wait. The state party may be written notification addresses to the Secretary General of the United Nations withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification unless the notification specified the later date. So ngayon, sa Article 1, sa number 1, wala po tayong pagtatalunan doon. Kasi pag nag-file po tayo ng withdrawal, 1 year pa po yan bago ma-approve. Natulad na nga po nang nangyari sa atin. Di ba nag-file ata tayo 2018 ng withdrawal, 2019 nagkaroon po ng epekto. So tama 'yon. So ngayon ang hinahanap po dito ba to, yung sinasabi mong merong expiration yung investigation. Wala dito mga kababayan sa Article 127, wala dito. Diyos ko naman. But and actually wala akong nakita dito na sinasabi ni Bato de la Rosa na pag lumagpas na ng 2 taon, hindi na sila pwede mag-imbestiga. Wala naman nakalagay dito eh. O so sinungaling. Sinungaling ka. O ito para mas maintindihan mo ba to sabi dito O, ito its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation. So pasok kayo doon. Kasi mayroon na criminal investigation bago pa nag-withdraw. And proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate, di ba? And which we commence prior to the date on the which the withdrawal become effective. Walang pakialam mga kababayan kung nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang importante dito, nag-withdraw ang Pilipinas, meron ng investigasyon, meron ng kasong na isampa. Oh, so saan yung sinasabi ni Bato? Ulitin ko lang saan yung sinasabi dito ni Bato na kapag lumagpas na ng withdrawal date, hindi na pwede mag-imbestiga? Ang loloko to Bato nang hirap sa'yo, niloloko mo sarili mo O continue. When they say court, this refers to the ICC. So wala na talaga kahit anong gawin nila, wala silang jurisdiction sa atin. Kaya ito na mag-issue. Ikaw lang nagpupumilit. And it is both ni
Secretary Remulla, about Interpol na yan, ay napakahirap po i-digest. Napakahirap i-digest. Because, why worry about Interpol? Na DOJ Obvious na takot si Bato no? ayaw lang pagpahalata mismo ay hindi membro ng Interpol. Let the PNP handle that matter. Let the PNP handle that matter. Because ang membro ng Interpol ay ang Philippine National Police. Dapat ang PNP ang mag-handle ng matter na yan. And pagdating sa punto na yan, na humingi ng tulong yung ICC sa Interpol na maserve yung warrant of arrest against the suspects, napakadali lang naman sabihin ng PNP. Tama, utusan mo pa yung Chief PNP. Ngayon mga kababayan, sobrang basic na to. Ang Chief PNP po ay under po sa Presidente. Under po sa executive branch po yung PNP. Yung sinasabi ko sa inyo So pinapalabas di ba to? Kapag pumasok po ang Interpol sa Pilipinas, di ba? Dapat PNP lang. Dapat PNP lang daw ang makipag-usap. Saan ba kumukuha ng order ng PNP? Sa Presidente. Chain of command ang tawag doon. Dati kang pulis, hindi mo alam? Basic na basic yun Basta lang ito talaga, makapanloko lang talaga itong mga to no? Basta lang may twist lang talaga nila Yung narrative nilang mali Hindi, actually mga kababayan, ako, kumbaga sa akin, parang tinatawanan ko na lang to. Pero pag naisip ko po talaga, yung sadyang panloloko po sa kapwa natin Pilipino, doon po ako naiinis. Nakakatawa si Bato kasi ang bobo-bobo niya. Pero nakakainis po kasi yung panloloko niya sa kapwa Pilipino. Sorry, we cannot implement or enforce any order coming from the ICC because as a matter of policy, as stated by our President, ICC has no longer jurisdiction over the Philippines by virtue of our withdrawal from the Rome Statute. Ganun lang yun. At re-respetuhin yun ng Interpol kung ano sasabihin ng kanyang member police agency. Because Interpol does not exist or is not under the command of the ICC. Interpol exists for its member police agencies. Sinungaling! Tingnan nyo to Actually, na-content ko na to. Matagal na sinungaling ka talaga ba to? Ano to? Anong tawag mo dito? Actually, mga kababayan, hindi naman ibig sabihin na ang ICC, na ang Interpol ay hindi under ng ICC. Hindi na tayo pwedeng sumunod sa Interpol. Tama ba? Tama. Hindi ibig sabihin na kasi sinasabi ni Bato, hindi naman under ng Interpol yung ICC, bakit tayo susunod? Mga kababayan, hindi lang naman ganoon na pwedeng maging rason dito. Tandaan natin mga ka-streetwise, ito meron po silang agreement. Hindi mo kailangan magpa-under. Ang importante dito, merong agreement. Cooperation agreement between the Office of the Prosecutor of International Criminal Court and International Criminal Police Organization, Interpol. So ganun ba dapat ba to? Dapat ba maging under yung maging under ng ICC yung Interpol? Para sumunod yung Interpol sa ICC, hindi ganoon. Hindi mo kailangan magpaka-under. Ang kailangan lang dito, merong cooperation. Ayan, linaw-linaw dito At nangyari pa ito, matagal na, 1998 pa nga 1998 pa. Yan Considering the provisions of Interpol Constitution which provides that the organization aims is to ensure and promote the widest possible mutual assistance between international organizations dedicated to criminal justice within the limits of the laws existing in the different countries. Malinaw Susunod po ang Interpol dahil meron daw po silang kooperasyon. So sabi naman dito, 'di ba? Within the limits of laws existing in the different countries. So kung ang batas po natin ay magsasabi or ang mismong executive branch po na natin na magsasabi na sige hulihin niyo na 'yan. Walang magagawa si Bato de la Rosa dito. And besides mga kababayan, ito yung hindi inaano sa inyo pinapakita ng mga bobong DDS Ito
Ito na balita ito 2021. Philippine oblige, 'di ba? To cooperate with ICC despite withdrawal. So, ang may sabi nito, Supreme Court mismo. Supreme Court mismo may sabi na kahit tayo po ay nag-withdraw, 'di ba? Tayo po ay obligation pa nga sabi dito, the Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute according to Supreme Court. At yan po ay makikita po natin, sa GR number 23887.5 tsaka 239483. Ito yun eh. Yan sa nakalagay dito, number 19, di ba? O sabi ng Supreme Court to withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligation it has incurred as a member, Article 127. So ngayon, ang malinaw dito, tanga ka. Ayun lang yun. Sa nagsasabing walang jurisdiction, meron. Sinabi lang ng presidenteng wala para hindi kayo magwala. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Kasi kunwari, for example, sinabi ni PBBM noong 2022 pa lang, meron jurisdiction ng ICC. E di nagwala kayo. Ngayon nga lang na sinabi nga ni PBBM na walang jurisdiction, nagwala na nga kayo, nagmaisog kayo eh. Paano pa kaya pag sinabi na pa ni PBBM yun noong 2023? Diba? So yun mga kababayan, So kayo po dyan, ano masabi nyo nga po dito sa katangahan nga po ni Bato? Diba? So kayo ba naniniwala ba ako sa kanya o ingot-ingot din po kayo, And by the way mga kababayan, may nagpapabati pala dito, May nag-PM sa akin dito, wait lang So may birthday daw dito, si Mina Tupa Santillan. So belated happy birthday po, So yan, So dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.